So, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Purihin ng Diyos sa umagang ito na tayo ay narito nagkatipon upang i-celebrate ang Global Youth sa buong sanlibutan. Narito po tayo sa ating pag-aaral. Ngunit bago tayo tumungo doon ay ating pong welcome si Tatay Herman de Leon. Yan po si Tatay Herman, mga kapatid. I-grupo natin siya. Siya po yung ating kapatid dito sa unang-unang bautisman dito sa Ligaya. Welcome po din sa mga kapatiran sa mga youth sa galing sa Tinggalan. Happy Sabbath sa inyo. Sabbath po. Kaya sa umagang ito tayo po ay hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Salamat sa Panginoon ay tinuruan niya ako na kung sa aking pagbuklat kanina sa ating Biblia ay nabuklat ko po ang cycle ng isang linggo o isang taon. At sa umagang ito, salamat po sa awit ni Sister Concepcion. Isa rin po siya sa aking mga paborito na kanta. Siya ang ating patnubay, si Jesus Mandaan at ang katotohanan. Kaya sa umagang ito, ating pong pag-aaralan, tayo po ay nasa Sabbath School Improvement. Tama po ba? Pangatlong Sabbath. Kasi ang ika-apat ay una, evangelism, at ang pangalawa ay church improvement. At ang pangatlo, church, ano ba yun? Yung investment ang pangalawa. Sabbath School ang ating pangalawa. Ang pangatlo. At ang ating title, ating pag-aaralan po ngayon ay ang panahon kaya ay naligaw na. Sa panahon po natin ngayon, tama po, nasabi ko ang panahon po natin ay naligaw na. Kasi ang karamihan sa atin nagsisimba ngayon ay linggo na. Ang Sabat ay nakalimutan Tatay Herman. No, naalala ko po nung Wipis ba yung tatay na tayo magkasama doon, kasama yung mga kaibigan mo? Na kami po ay nag-usap-usap about sa creation. Kasi ang karamihan po sa atin ngayon ay naliligaw na. Ang panahon po natin naliligaw na. Sabi rito, maraming pieces ang nababahala sa pangingili ng Sabat ng Biblia. Na nagdanais na malaman kung maaari nating masabi kung saan na tayo ngayon sa agos ng panahon. Ang tanging paraan upang mapatunayan kung ang panahon ay naligaw na ay alamin kung kailan at kung saan iyo naligaw at gayon ay masusumpungan natin ito. Ang weekly po ng cycle kaya nawala o nasira sa pamagitan ng panahon ni Adam at ni Moses. Kung inyong bubuksan ang inyong mga Biblia, sa Exodus chapter 16, 1-36 ay makikita po natin na sabi rito, nalaligaw po ang buong sanlibutan, ang buong panahon. Kasi ang panahon natin, kung papansinin po natin mga kapatid, mga kabataan, sa loob ng isang panahon, binubuo ng 40 years. At ang sarili ko po ay, dito po yung record, 2080 isang linggo, ang Diyos ay gumawa ng 4 na milagro sa bawat linggo. Nandun na itinuro niya at inilagay niyang maliwanag na tanda ang ikapitong araw na Sabbath. At ito po ang naming napag-usapan ng Wipis na ang Sabbath na po ay hindi pinangili ng Panginoon. Tanda niya tayo, tayo ay nag-share about sa katotohanan na Sabat po ay binalang ng halaga ng mga tao ngayon, kaya ang panahon po ay naligaw na. At sabi rito, una, ang mana ay umuulan sa bawat unang 5 araw ng sanlinggo. Naalala niyo po yung kwento ng mga taga-Israel na sila po ay binigyan ng Panginoon ng mana. Yung mana na pagkain sa isang linggo. At sa Sabat ay wala na po. At sabi rito, anumang bahagi na itinabi ng mahigit sa isang araw na sira at pagkatapos sa ikalim na araw ay 2 beses ang dami ng pag-ulan. Ito po yung panahon ng mga taga-Israel na sila po ay namulot. Kailangan po pala 2 beses kang kukuha. Pag Biyernes, susuprano po. Kaya meron pala tayong preparation day. Sabi rito sa pangatlo, ang hindi naubos ay bahagi na itinatabi hanggang sa ikapitong araw ay hindi napanis. Yung pagkain po natin ating inilaan sa Biyernes ay hindi po ito mapapanis sa ikapitong araw.
Sa ika-4, noong ika-7 araw o Sabat, walang mana na nahulog. At sa panahon po natin ngayon, kung tayo ay magtatrabaho sa ika-6, una hanggang sa ika-6 araw, ay magpapagal po tayo. At sa ika-6 na araw, magpahanda po tayo. Dito po ang cycle ng ating calendar. At sabi, ang pangalawa, ang Sabat kaya ay nawala sa pamagitan ng panahon ni Moses nang si Jesus ay manirahan sa ibabaw ng lupa. Kaya ang karamihan po sa panahon natin ngayon ay ang Sabat ay niluma na ni Kristo, winarala ng Kristo ang luma. Niluma na niya. Pero hanggang sa panahon po natin, nagsasabi rito, sa unawang Juan, Kapitulo 2, versikulo 6, ang nagsasabi ni kayo na nananahan sa kanya ay manarapat din namang lumakad sa gaya ng inilakad niya. At sabi ko po doon ng Wibis, nag-uusap po kami, kung ano ang katawan at ang ulo, ang katawan ganoon din. Ang Panginoon po ay Sabbath keeper, tayo naman katawan, Sabbath keeper, di ba? Ang tanong, Sabbath keeper na kaya? Pero sa panahon po natin eh, ang ulo ay Sabbath keeper, tatayin man. Pero ang katawan, hindi Sabbath keeper, kundi sabi nilang linggonista. Linggonista tayo. Tayo ay tinawag na Sabbalista. Kaya kung ang Panginoon ay Sabbalista, meron din tayo 7-day Adventist na tayo ay nangingiling. Kasi ang ugali ng Panginoon natin sa Lucas 4:16, kung babasahin nyo, siya po ay napasa Nazaret ng araw na yun ng kanyang nilakhan. At ano po ang kaugalian ng Panginoon? Ang kaugalian po ng Panginoon ay Sabat, ganun din tayo katilman na mangingiling po tayo mga kabataan. At sa patuloy, ang pangatlo, ang Sabat kaya ay nawala simula ng kapanahonan ni Jesus. Ang tanong po natin ngayon, hanggang sa ngayon ba ang ating panahon ay naligaw na? Oo, naligaw. Kasi ano po sa mga bataan, sa inyong pagkakalam, sa lahat po sa atin, ilang libo na kaya ang reliyon dito sa buong mundo? Hello? Dapat alam natin yan. Ilan na? Sa survey po ng 2023, tayo po ay may 42 mil at nadagdagan ng 3,000. Ilan na? 45,000 na po. At ang dito sa atin sa Pilipinas, 13,000 na ang reliyon. Kadami po ng reliyon ay marami po. Tama po talaga na sabi nila na nagulo na ang panahon. Ngayon pong Mars, di ba, sa katapusan ay isi-celebrate ng buong salibutan ang Lenten season. Ano ba ang Lenten season? Holy Week, di ba? Holy Week. At ito po ay nagpapaalala rin sa atin ang Panginoon ay namatay doon sa Calvary sa cross. Sabi rito sa ang mga Hudyo ay nangangalat sa buong salibutan kung saan ninyo na tatagpuan ng kanilang karaniwang Hudyo. Kung ito man ay sa Jerusalem o saan man, makikita ninyo na ang ika-7 araw ng Sabat, ang Sabado ay ipangililig. Kaya sa panahon po natin ngayon, marami nagtatanong, brother dito, bakit sa inyo ay Sabado? Kasi yun po ang sangayon po sa salita ng Biblia. Ngunit, ang tanong po sa atin, kami naman ay linggo. Ang tanong po, kung ako nagtatanong sa kanila, sangayon po ba sa base ng Biblia na ang linggo ay ating pagsamba? Hindi po. Kundi pinakatigan po ng Biblia, kahit ang kalendaryo po natin, basihan natin ang kalendaryo at basihan natin ang Biblia at basihan natin ang dictionary. Nagsasabi po ang kalendaryo na ika-7 araw ang Sabado. At ang dictionary, kung may Miriam dictionary sa cellphone nyo o sa inyong dictionary sa inyong mga hanapin nyo ang the first day of the Sabbath. The first day of the week is Sunday. But the Monday is second. Kahit hanapin po natin sa kalendar ng ng Catholic Encyclopedia, sa Wikipedia, hanapin nyo yan. Kung ano ang sinasabi dyan. Kasi ang cycle ng sanlibutan, nila bang sa isang linggo ilang araw? Di ba, 7? Pero ang ginagawa po ng iba, nagiging ang unang araw ay nagiging ika-7. Papayag po ba kayo na ika-7 araw ay baliktad din natin? No.
Mga kabataan. Kung kaya ang tatanungin, pwede ba natin balik na rin sa circumcision ang sinasabi na Biblia? Kasi may mga cellphone po kaya na Lunes ang nauna. Sino yung ng keypad na Nokia? Sino nakagamit na Nokia ng keypad? Wala. Kasi nakalagay doon, tatay naman nakalagay doon ay Lunes na pinangunang araw. Pero sa basehan po ng araw ng Biblia, ang cycle ng kalendaryo sa ating panahon, sa panahon po ni Julian at ni Gregorian, ay Sunday ang unang araw. O Sunday po. Kaya karamihan nalilito at nabagong panahon. Kahit sa dito, sabi po rito, karaniwang pinaniniwalaan ng marami ang pagbabago. Ngunit ayon sa kasaysayan, ito hindi totoo. Kung ating pong pag-aaralan ng history o historian, ang sanlibutan po ay hindi binago ang cycle ng kalendar, pero binago ang pagsimba tatay. Sa historian, kung ating tatanungin si Magellan, napag-aralan niyo na ba mga estudyante ang kay Magellan? Kailan siya pumunta rito sa Pilipinas? Hello? Dapat alam niyo yan. March 7, 1521. Pumunta siya rito sa Limasawa Island sa Cebu City. At dapat natin alam natin kung ano ang cycle. Kasi itinuro po, sabi po rito, at sa yung binanggit ko po kay Gregorian at kay Julian, sabi rito, nagkaroon ng pababago mula sa Julian patungo sa Gregorian. Hindi lahat ng mga bansa ay gumagawa ng pababago sa magkakasabay. Ang bansang Katoliko, ibig sabihin po sa libutan po yan. At nagbago noong 1582. Sa bawat panahon, may isang tagal ng panahon ay kailangang iwasto. Ngunit walang pagbabago na ginawa kailanman na kapigdo sa pagkasunod-sunod ng sanligo. Halimbawa, oras natin dito ay alas 9:11, doon po sa kanila ay alas 9 na ng gabi. Dito po sa atin ang cycle doon, pareho pa rin ang cycle ng ating panahon. Iba lang ang oras ng pagdating. At sabi rito, napiktuhan lamang ang mga araw ng buwan. Sabi rito, ang kalendaryong Julian ay ginamit ng kapanahon ni Julio Cesar, alas 46 BC. Ang ikapitong buwan ay pinangalanan ayon sa kanyang sarili at hanggang ngayon ay kilala pa rin Julio. Yung Julio pala, sino po yung may birthday dito ng Juan? Anong Julio? Wala? Ako lang siguro may birthday ng Julio? July. Ikaw ate, July ka? Ako lang po siguro ng July. Kaya ang July po, ang pangalang Julio Cesar, siya po yung naglagay ng Julio. Ang pangalang Julio. Kaya sabi ito, pinili niya ang isang mahabang buwan na may 31 araw sapagkat iniisip niya ang kanyang pangalan ay karapat-dapat na isa-isa sa mahabang buwan ng taon. Si Augusto Cesar ang kahalili ni Julio. Alam po natin ang background nito mga tao na dito sa history ay nagpaparemind sa atin. Pinaparemind po tayo mga kapatid na itong pagkakalanlan at kahalagahan ng pangalan, di ba, mayroong August, si Augusto Cesar. Kaya mayroong August, yung mga pangalan po nila. At sabi rito, sa kanyang sarili, nadagdagan niya yun ng isa pang araw. At kinuha niya mula Pebrero, anumang pagkaroon ito ng kasing daming araw ng Hulyo. Ang February 29, di ba? May 29. Pero ang iba, may 28. 29 na dagdag. Kaya dinagdagan po ang 29. Yung ipinanganak po ng February 29, leap year po siya mag-birthday. Every 5 years, Mr. Rosa. No, every 5 years. Pag si Brother Lawrence na nag-birthday ng February 29, ilang taon pa ba lang? Ha? Ilang taon pa ba ngayon? Ha? 20. Hindi, every 5 years, hindi matadagdagan yung edad mo, doon ka lang matadagdagan.
kapatid, ang cycle po ng calendar ay nabago. No. Nung una po kasi, hindi 365 hanggang 360 lang po, nadagdagan lang. Dahil yung Hulyo at Ugos at ang February ay dinagdagan ng cycle. Kaya ito po ang pagbabago na ang panahon po ay nabago. Tama po, nabago. Ang pagsimba, nabago. Ang tradisyon, dinagdag po. Sa buong sanlibutan, mga ginigilig ko mga salita, kapatid, na ang kasaysayan po ay binago. No, imbes na yung unang araw ang bilang, naging ikapito po ang ilang araw. Nagagalit mo ngayon. Kaya mga kapatid, ang second po ng hindi po natin siya pwedeng baguhin. Ang tao lang na nagbago. Kaya sa umagang ito, purihin ng Diyos na tayo ay nakakaalam ng katotohanan na huwag nawa tayong maligaw ni inuman. Na marami po Tatay Herman na nagtuturo ngayon. Nasabihin, wala ng sabat, wala ng kautusan, wala ng lahat. Kaya sa umagang ito, mga ginigilig ko mga kapatid, na tayo ay magpasalamat dahil binigyan tayo ng kaukulan ng katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ito, ating papuri sa Panginoon na tayo ay laging mag-aaral ng salita at ibigay natin ang kalwalatian para sa ating Panginoon. Kapisaran po sa ating lahat.